Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil iningatan kami ni Lord mula Mindanao. Ako rin din po nag-speaker nung linggo doon sa Mindanao. Kaya napakabuti talaga ng Diyos kasi kahit malayo ang lugar na yun ay niloob ni Lord na makapunta ako ulit para makapagminsahe naman doon. At ngayon po, buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo. Babasahin po natin yung Hebreo 9, talatang 27. Hebreo 9:27. Nakita na po ng bawat isa. Sabay-sabay po natin basahin. Ang aklat na ito, isang verse lang naman. Sabi po dito, itinanda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang panghukom ng Diyos. So, malina na once na umararot po tayo sa mundong ito, hukuman na po talaga tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, kung ano yung ginawa natin sa daigdig na ito habang tayo nabubuhay pa, dapat naging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi, pagdating ng takdang panahon na pumanaw ka na sa mundong ito, wala ka ng abogado. Kundi, kung ano yung ginawa mo dito sa mundo habang ikaw ay nabubuhay, doon ka hukuman ng Diyos. Ngayon, pag pumunta ka sa church, nagbanching-banching ka lang, kunyari nariyan ka lang sa upuan mo, pero wala naman talaga kaseryosuhan, hukuman ka ng Diyos pagdating ng araw. Kaya naman ang mga Kristiyano talaga, dapat maging sensitibo talaga tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ito rin po yung guide natin kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kung ano ang ginawa natin sa mundong ito habang tayo nabubuhay, doon din po tayo hukuman ng Panginoon. Kaya naman, ang nais ng Diyos sa atin na kahit wala mang nakatingin, meron man o wala, kailangan maging seryoso po tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Sapagkat, para naman sa iyong sarili yan, kung ikaw ay tapat sa Panginoon, kitang-kita yan ni Lord eh. Walang maitago sa Panginoon. Kahit nakatingin lang kayo sa akin, pero wala naman talaga yung puso nyo sa salita ng Diyos, alam ni Lord yan. Kaya bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? Kaya dito, itinakda sa tao ang minsan lang mamatay at ang pagkatapos ay ang paghukom. Kasi hindi naman tayo 2 beses mamatay. Isa lang. Kung tayo pumanaw na sa bundong ito, haharap tayo sa Diyos. Kaya, alam mo na kung ano yung ginawa mo sa sanlibutan ito. Kaya, nalalaman mo na rin kung ano ang ihukom sa iyo ng Panginoon. Kaya nga naman, dito sa aklat ng mga ngaral, sabi nga dito sa chapter 3, may kanya-kanyang oras ang lahat. Take note, may kanya-kanyang oras ang lahat. May oras ng nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Mayroon oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. So, ang galing talaga ng mga ngaral kasi alam niya talaga kung ano ang dapat sulat niya sa banal na aklat. Sabi dito, may oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. Totoo naman yan eh. Kasi pag ikaw ay nalungkot, siyempre oras yun ng pag-iyak, lalo na pag pumanaw yung mahal mo sa buhay. Hindi po maiwasan ng pagluha. May oras ng pagdiriwang. May oras ng paglulusa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato
at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. Diba? Napaka ganda talaga ng sinasabi dito na may oras ng kamatayan, may oras din ng pagkabuhay, may oras ng pagkakalap, may oras din ng pagtitipon. So lahat ng oras ay may kanya-kanyang gawain. Sabi dito, may oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagpahit. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalta. So, lahat ng oras meron eh. Kung tahimik ka, kailangan manahimik yung kasi pag ikaw lang yung para ka ng buang nun. Diba sabi doon, may oras ng pagtahimik at may oras ng pagsalta. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. So minsan mahal ko yung tao. Minsan pag may nakita ka hindi mabuti, lalo kapag may sinasabi sa'yo na hindi maganda, ay magagalit ka rin. Diba? May oras ng pagkagalit at may oras ng hikmaan. May oras ng kapayapaan. Sabi dito, kung ang mga oras na ito ay itatakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Ibig sabihin, kung ang mga itinakdang oras na ito ay nakalaan na talaga na yun ay mangyari, ano daw ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawain itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na nangyari sa takdang panahon. So may takdang panahon talaga upang mangyayari yung mga bagay na itinatakda ng Diyos. So hindi naman po unfair ang Panginoon. Lahat po ng mga bagay na mangyayari ay talagang nakatakda na yan sa tamang oras at sa tamang panahon. Binigyan na tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin naunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. So, ang hirap minsan talaga unawaan yung ginawa ng Diyos sa atin, di ba? Kasi kung minsan, Panginoon, nanalangin naman ako, Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Pero bakit minsan may mga bagay pa rin na nangyari sa ating buhay na hindi mo puti, di ba? So hindi natin naunawaan yun kung yung binigay na pangyayari niyo sa buhay mo ay nakakapulong ba yan sa iyo o binigyan ka talaga ng kaisipan na maging ganyan talaga ang lahat ng bagay kaya kailangan natin maging handa sa anumang mangyari sa ating buhay. Basta huwag tayong mawala sa ating paglingkod sa Lord, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat siya lang talaga ang ating katiwala sa mundong ito. Ang Diyos lamang talaga ang dapat natin pagtiwalaan. Diba? Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yan. Sabi dito, ng mga ngaral, magsaya ng mabuti at magsaya at gumawa ng mabuti. Kasi, yung ginawa mo, ipagsusulit mo talaga yan sa Diyos. Ngayon, kung mabuti ang ginawa natin, salamat sa Panginoon. Kasi hindi ka papunta ng langit na harap sa Diyos, pero itutulak ka naman sa impyerno kung mabuti ang ginawa mo. So kung mabuti ang ginawa mo, meron kang gantimpala mula sa Panginoon. Kung iba mo diyan langit. Walang pinakamabuting gawin ang tao, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na
kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghihirapan natin. Dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. So, yung mga ginagawa natin na mabuti, yung ginagawa natin na kasipagan, sabi nga ni Lord dito, kumain tayo yung mga pinagsikapan natin. Diba? Sabi dito, gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpapasaya sa mga pinaghirapan natin. Dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy, magpakailanman, at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ginawa dito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyari ngayon at ang mga nangyari pa, ang mangyari pa lang ay nangyari na noon. Inulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Ito po yan eh. Pag naisip po natin, nangyari na yan nung sa akin ah. Kaya nga sabi dito, yung mga nangyari daw ngayon ay nangyari na noon. Nakita ko rin na ang kasamaan ang naghahari dito sa mundo. Sa halip na katarungan at katuwiran, sinasabi ko sa sarili ko, na hatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng mga bagay. Amen. Kahit sa paghatol ng tao, may nakahandang oras kung kailan kanya hatulan. Minsan dito sa buhay pa tayo sa mundo ito ay nakakaranas na tayo ng minsan ng hatol ni Lord. Hindi mo alam na yung ginawa mo yun ay hindi mabuti, kaya yung hatulan ka ng Panginoon. Minsan naman kung kailan ka mamatay, kung talagang hatulan ng puro ni Lord. Kaya kailangan talaga natin mga tao ay ang ating paglilingkod sa Diyos ay totoo. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng sa hayop. Pareho silang mamamatay. Pareho silang may hininga. Kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Diba? Pero ang hayop kasi, di naman sila harap sa Diyos ay matali na patay. Ang kaibahan lang talaga ang tao. Kapag nawala tayo sa mundo dito, harap talaga tayo sa hukuman ng Panginoon. Pero yung mga aso, yung ano pa dyan ng mga hayop, hindi po yan harap sa Diyos. Tayo lang mga tao. Pero parehong mamatay nga ang tao at hayop. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat. Isa lang ang kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Isa ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay magmula sa lupa at sa lupa na babalik. Yan, tama yun. Kahit ang tao, yung katawang lupa natin ay babalik din sa alabok. At pati na rin yung mga hayop. Pag namatay din sila, babalik din sila sa alabok, pero wala lang ang silang kaluluwa. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ilalim ng lupa? Kayo, naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghihirapan niya dahil para sa kanya, yun ay walang anumang makapagsasabi sa kanya na pinaghirapan niya dahil para sa kanya,
Yun. Walang sino mang makapagsabi sa kanya kung sino ang mangyaring kapag siya ay namatay. O yan. Pag namatay na ang isang tao, siyempre di natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. May kanya-kanya kasi nakataklang panahon para tayo mamatay. Pero ang mahalaga, habang po tayo nabubuhay pa, gumawa talaga tayo ng mabuti. Sapagkat hindi mo kasi alam na hanggang bukas ka na lang pala eh. Di ba? Hanggang bukas ka na lang pala, tapos ngayon, gumawa ka ng hindi mabuti. So, sayang yung isang araw na naging masama ka compare doon sa mga araw na pinagandaan mo, naging mabait ka, pero sa isang itlap lang, gumawa ka ng masama. At pagkataong mamatay ka na kinabukasan, yun ang pinakamalas sa isang tao na gumawa ng hindi mabuti ngayon at bukas kukunin na siya ni Lord. Kasi yung pinag-aralan natin, minsan naging pinagdas sa tao, minsan mamatay at pagkatapos nito ay paghukom. Kaya kailangan talaga natin mga tao sa lahat po ng minuto, sa lahat po ng mga segundo ng ating buhay, magpakabuti po tayo sa harap ni Lord. Kasi hindi ko naman alam na mamatay ka na bukas o kaya mamaya eh. Kaya kailangan talaga ang paghahanda natin ang ating spiritual health sa nalalagayan. Salamat po sa Panginoon dahil doon po sa doon po sa 11 ng mga ngaral, sabi sa verse 13 ng 12, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ito po yan. Kung ano po yung ginawa natin sa Panginoon, hatulan po tayo ng Diyos. Ang liit kasi ng sulat dito, kaya nalalaman. So dito, ngayong nabasa mo ang lahat ng ito, ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa lahat ng inyong ginawa, mabuti man o masama, kaya man o lihim. Salamat po sa Panginoon dahil itong aklat ng mga aral ay marami ka dito makukuha ang aral talaga. Na para po sa ating, diba kung basahin mo nga itong 12 dito na mahirapan ka tayo magbasa eh. Pero basahin mo nga Vincent yung 12 bago dumating dun sa verse 13. 12 ng mga aral. Oo. Hanggang dumating ka sa 13. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa, Yan. at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mo hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang bituin, na parang natatakpan ng makakapal na ulap. 3. Darating ang araw na manginginig ang iyong bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Yan. Hindi ka na makakangoy ang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin. At lalabo na ang iyong paningin. Ang tainga mo'y hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huli ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Puputi ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan
at marami ang magdulog para sa iyo sa mga lansangan. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan, o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa at kung saan ka nagmula at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. Kasi bukod sa pagiging marunong nito mga ngaral, itinuturoy din niya sa mga tao ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihang binanggit niya rito. 10, pinagsikapan niya gamitin ang mga nararapat na salita at ang lahat ng isinulat niya rito ay tama at totoo. Alam niyo ang mga salita ng marunong ay parang matulis na tungkod na pantaboy ng pastol sa paggabay sa kanyang kawan. O parang pakong nakabaon, ibinigay ito ng Diyos na tangi nating tagabantay. 12, anak, mag-ingat ka. Isa pang bagay na ito, ang pagsusulat ng aklat ay walang katapusan at ang labis na pag-aaral ay nakakapagod. Amen. 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Oh, yan, Sir Ted. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o hindi. Amen. So, nabasa na yun ang verse 12 na binasa sa siguro lang na kung katungkulang tao ay takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Hayag man ulihin, di ba? So, napaka-importante talaga na tayong mga tao, lalo na tayong mga born again Christian na sumunod talaga tayo sa Diyos kasi alam naman natin ang nilalaman ng Biblia. Maliban lang kung di ka nagbabasa ng Bible at pag nagsimba ka lang, paling-paling ka lang dito sa church at tingin-tingin ka lang kung saan, di ka naman talaga nakikinig. Pero kung ikaw ay palabasan ng Biblia, malalaman mo rin kasi binabasa mo ang aklat ng Panginoon. Kaya naman tayong mga Kristiyano kuno, kailangan ipakita talaga natin ang ating pagka-Kristyan. Kasi hindi kuno ha. Kailangan masitutuo talaga tayo sa harapan ng Diyos. Kasi alam ni Lord kung anong iniisip mo ngayon. Alam ni Lord na natatawa ka lang. Diba? Sa iyong puso't damdamin. Kasi kung ano yung ginawa natin, doon tayo hatulan ni Lord. Kaya naman laging may nangangaral sa atin. Diba? Kahit saan. Pag-isipa tayo may nangangaral talaga sa atin. Kasi sayang lang yung 100% ka lagi pag Sunday, pero wala ka namang natutunan. Hindi mo naman sinusunod yung pinabasa, lalo na yung preacher, hindi mo naman pinakinggan. Sayang mo yung always present ka, pero hindi ka naman totally talaga nakikinig. Nakatingin ka lang sa pastor. Diba? Kaya, salamat po sa Panginoon dahil sabi nga dito, hayag man ulihim yung ginawa natin sa Diyos sa hatulan kay Lord. Sabi, minsan lang itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Ngayon, kung habang ikaw ay nabubuhay, mabuti ang ginagawa mo, sumusunod ka talaga sa Biblia, kung ano yung sinasabi, hatulan ka ni Lord, langit ka, diba? Eh sabi, walang kasing ganda ang langit na bayan, ayon sa aklat ng Revelation eh. Na, dito rin nakasulat yung ano ang tsura ng langit. Biruin mo, maglalakad ka ng ginto. Dito, hinihikaw mo yung ginto. Pero doon, lalakaran mo lang eh. Yung mga ginto, apak-apakan mo lang. Gaano kaganda pala yung langit, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Kung may daragdag ka, minsan tayo na po yan. Salamat sa Salamat sa Panginoon dahil tunay na napakaganda ng mensahe ng Diyos sa atin. Amen? Lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon ng mga bagay na dapat nating gawin. Kapatid sa Panginoon, basahin ko lang po dito yung verse 11, chapter 11, dito sa, simulan natin dito sa verse 1, sige. Verse
6. Magkasik ka ng bini sa umaga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin ang itinanim mo ang tutubo o kung lahat ng ito'y tutubo. Masarap mabuhay, kaya mas mabuting mabuhay. Kaya sa buong buhay mo ay maging masaya ka, gaano man kahaba, ngunit alalahanin mong darating ang kamatayan at magtatagal iyon, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Alam niya siya? Kayo mga kabataan, magsaya kayo habang kayo bata pa. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Pero lalahanin ninyong hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inyong ginawa. Huwag kayong mag-alala o mabalisaman dahil ang panahon ng kabataan ay lumilipas lang. So kapatid sa Panginoon, kanina kasi may binabanggit si Pastor Lota about sa mga panahon. May panahon ng pagtitipid, may panahon ng pagbibigay. May panahon ng pag-impok, at may panahon ng pagkakalak. May panahon ng kasiyahan, at may panahon din naman ng kalungkutan. May panahon ng pag-ibig, may panahon din naman ng para ka nagagalit. Ang bawat isa ay may panahon. Ang mahirap lang kung nag-i-stay tayo sa isang panahon. Halimbawa, kapatid sa Panginoon, di ba? Hindi ka pa kontento sa iyong buhay. Kahit ikaw ay may edad na, marami ka pa rin gustong maabot. Kaya naman pinapagod mo lamang ang iyong sarili. Ang sinasabi ng mga ngaral, gawin mo kung ano ang pinapagawa ng Panginoon at ang buong katungkulan ng tao ay paglingkuran ng Diyos. Amen. Dahil darating lahat tayo sa punto na tayo ay hahatulan ng Panginoon sang-ayon sa ating mga gawa. Nung minsan, ang Pastor Leopoldo Masaredo ay nag-speaker. Revival. Pagkatapos na may nagpatotoo, ay isang kabataan na tumayo sa harap. Iyak siya ng iyak. At ang sabi niya, gusto ko talagang magamit ako ng Panginoon. Gusto ko talagang babae kasi magpastora. Gusto ko talagang maglingkod sa Diyos habang siya umiiyak. After niyang magpatotoo, yun ang di ko malimutan yung sinabi ng Pastor Leopoldo. Ang sabi ng Pastor Leopoldo, may panahon ang lahat ng bagay. Ngayong bata ka pa, gawin mo ang lahat ng paraan para matuto ng salita ng Diyos. Lumago sa pananampalataya. Dahil pagka dumating sa punto na gagamitin ka ng Panginoon, kakailanganin mo yan. So may panahon sa lahat ng bagay. Amen. Halimbawa, kung lahat na lang ng panahon ng buhay mo, matipid ka, hindi na matipid yun. Kuripot na ang tawag doon. Di ba? Gusto mo lahat ng panahon ng buhay mo, nakaganon yung kamay mo. Ayaw mo mag-abot, magbigay. Ano sabi ng salita ng Panginoon? May panahon ng pagtitipid, pag-iimpok, at may panahon din naman ng pagsasaya, pagwaldas, o kaya pagkakalat. Kasi yun ang termino na ginamit eh. Sabihin, walang mali doon. Akala kasi natin minsan, di ba? Parang to the point na pati sarili mo, tinitipid mo na. Di mo ba kapatid sa Panginoon? Lahat ay may kanya-kanyang panahon. At hindi rin naman tayo pwedeng lahat ng panahon ay malungkot. Sabi rin ay may panahon ng pagsasaya. Birthday party, birthday. Nagkaroon ng kaarawan. Hindi naman pwedeng ang kanta mo sa kaarawan ay nagpapakumbaba. Di ba? Siyempre, kailangan mo rin naman magsaya. Siyempre na may kabanalan pa rin. Pero kailangan ay masaya. Hindi palaging panahon ng kalungkutan. Lahat ay may kanya-kanyang panahon. At ang sabi ng Panginoon dito, sulitin natin ang bawat panahon na binibigay sa atin ng Diyos. But wait, lagi nating i-recognize na sa dulo ng buhay natin, hahatulan tayo ng Panginoon. So in everything we do, glorify natin si Lord. Amen. Kaya minsan, yung mga manggagawa, nagbibiruan, basta hindi lang below the belt, pero nagbibiruan, nagkakatuwaan. Walang masama doon, walang mali doon. Di mo ba kapatid sa Panginoon, minsan nga nagbibiruan kami sa Bible school. Paano pagkasal? Tapos hindi pwedeng magsaya kasi may mga tao kasi na parang na-OA na over na sa pagiging spiritual. Anong kakantahin ng kakanta habang naglalakad ang bride? Anong gusto nyo kantahin? Malakad yung bride. Siyempre, kailangan talaga ay masayang kanta kasi kasalan eh. Kailangan naman malungkot ang kanta. Di mo ba lahat ay mayroong kanya-kanyang panahon. Kaya sabi ng Biblia, mga kabataan, gawin niyo ang gusto niyo. Pwede naman talaga. Kasi hindi naman pipigilan ng Diyos sa mga
ang ating mga tawag dito, self-will. Hindi naman pipigilan ng Panginoon yung free will na meron tayo. Pero alalahanin daw natin na sa lahat ng ating ginagawa, kapatid sa Panginoon, ito'y ipagsusulit natin sa Diyos. Hayag man o lihim, alam man ng iba o hindi, alam ng Diyos yun. Tandaan niyo po iyan, mga kapatid sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang maililihim sa Panginoon. Lahat ay alam ng Diyos at lahat ay hahatulan sa kanya-kanya mga gawa. Kaya kung halimbawa, may kagalit ka, kapatid sa Panginoon, nakagawa ng masama sa'yo, hahatulan ng Diyos yun. Ngayon, kung gagantihan mo siya, hahatulan ka rin ng Diyos. Kasi pumaris ka sa Kanya eh. Kumbaga sa level, lumibel ka sa Kanya. E di parehas na kayo. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Ang paghihiganti ay sa Diyos. Kaya nga anong turo ng Biblia? Dapat isa pa, ang turo ng Biblia, kapag ka, binato ka, panalangin mo, pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Ngayon, binabago na ng mga tao yun eh. Pag sinampal ka sa kanan, napasipahin mo. Para medyo mas malaki yung ganti mo. Kaya yung hatol ng Diyos sa inyo, dalawa na, tapos magtataka ka, ba't di ka pinagtatanggol ng Panginoon? Eh paano? Gusto mo, ikaw magtanggol sa sarili mo eh. E di ikaw na magaling. Di ba? Bakit ito sinasabi? Kasi ang sinabi ni Pastor Alota sa 9:27, minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay. Pagkatapos yun ay paghuhukom. Uhukuman tayo ng Diyos sa ayon sa lahat ng ating mga ginagawa. Hayag man o lihim. Sa ayon sa lahat ng ating sinasabi, hayag man o lihim. Kung minumura ko si Brother Alan sa kanyang talikuran, di mo ba kapatid sa Panginoon, hahatulan ako ng Diyos ng ayon sa aking ginawa. Kasi hayag man o lihim, alam ng Diyos yung ginawa ko. Ngayon, Diyos ang hahatol sa akin. Diyos ang magpaparusa sa akin. Kapatid sa Panginoon, sapagkat ang laban ay sa Diyos. Tandaan po natin yan. Alam po ba na mas matindi gumanti ang Panginoon? Maraming beses na natin napatunayan yan. Mas matibay ang Diyos pagka gumalaw, mas matindi kapatid sa Panginoon. Di po ba? Meron nga kaming nakakwentuhan, naalala ko lang nung kami ay na-mission sa tulungan. Ang sabi niya ganito, hindi may ginawan siya ng masama, ewan ko kung nang manyak yata siya ng babae o saan nakulong siya. Ang sabi niya, so okay na ako dito. Libre tubig, libre kuryente. Tapos ano pa? Libre tubig, libre kuryente, libre kain. Minsan, kapos sa pagkain, pero may pagkain. Sa labas, kailangan mo magtrabaho para kumain kasi siya ay wala naman talagang kinabukasan. Marahil siya ay drug addict o ano pa man. Nakakulong siya ngayon. At ang sabi niya, okay na yun. Pero tayong mga tao, minsan ang hustisya na iisip natin, mapunta sa kulungan. Yung pala, yung hustisya na iisip mo, nakala mo magdurusa siya, mas gusto niya pala yun. Ewan ko kung nag-guess yung gusto kong puntuhin. Di mo ba? Pero pag ang Panginoon ang nagparusa, pagsisisihan talaga ng taong pinarusahan. Buong buhay talaga niyang dadalhin yun. Kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid sa Panginoon. Kasi minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay. At ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Lahat tayo ay uhukuman ng sangayon sa ating sinabi, sangayon sa ating ginawa, sangayon sa ating mga naging desisyon sa buhay. Lahat yan, kapatid sa Panginoon, naka-record sa Diyos. Naka-record sa Panginoon. Minsan nga may nakita ko sa Facebook, yung itsura daw yung itsura ng tao habang pinapanood sa kanya kung bakit siya mapupunta ng impyerno. yung reaction niya, pala, ginawa ko nga pala eh. Tapos pinakita na wala na, ginawa ko rin pala eh. Yung mga kapatid sa Panginoon, that's why we must be mindful. Tayo ay talagang, kapatid sa Panginoon, mapagbantay sa sabi ng mga ngaral, o sige mga kabataan, okay, gawin nyo. Habang kayo bata pa, sige lang. Pero alalahanin natin na lahat ng ating ginagawa sa bandang dulo, ang Diyos ang hahatol. Amen. Ang Diyos ang hahatol. Hahatulan tayo ng Diyos ng ayon sa ating ginawa. Kasi ang buong katungkulan ng tao is to glorify God. Ngayon, kung may ginagawa tayo na hindi na nakapag-glorify sa Panginoon, kapatid sa Panginoon, we must be
mindful sa lahat ng ating sinasabi, iniisip, at ginagawa. Sapagkat nakarecord lahat yan sa Panginoon. Nakarecord lahat yan sa Panginoon. Ang top priority natin, sabi sa mga Ngaral 12, versikulo 12. Versikulo 13. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sa ibang salin ay ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sumunod sa Panginoon. Ang gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi sa pamamagitan based sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay, doon tayo hahatulan ng Diyos. Hindi naman nakabase sa kung gaano kalaki yung laman ng ating bank account. Hindi naman nakabase sa lahat ng ating naipundar sa mundong ito ang magiging hatol ng Diyos sa atin. Hindi po, kapatid sa Panginoon, sang-ayon sa ating mga gawa. Kaya sinabi ni Pastor Alota, nasa church tayo. Pero ang puso't isipan natin ay wala talaga sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay nakatingin sa atin at alam ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, ang totoo niyan, itong sermon na ito ay hindi lang, ito yung madalas ginagamit sa patay. Ito yung madalas ginagamit sa patay kasi lagi po kong nagsiservice sa patay. At praise God, ngayong taong ito, wala pa naman. Pero nung nakaraan taon, yun po ang pinakamarami na umabot ng 9 yata o 8. 8 hanggang 9, nalimutan ko basta. Ang dami nung nakaraan taon. Ngayon, purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil mukhang nag-iipon muna. Hindi, kailangan kasi muna makatanggap sa Panginoon eh. Para pagkatapos ng buhay na ito, iiyak sa langit na bayan. Itong 9:27 ng libro na to, ito yung madalas na ginagamit kapag ako ay nagsesermon sa patay. Nababanggit talaga ito na pagkatapos ng kamatayan, may paghuhukom agad. Kaya lang, hindi na-elaborate minsan kasi limited lang yung time. Ano yung huhukuman? Di po ba? Ano yung huhukuman? Yung ating mga ginawa. Saan babase yun? Doon sa buong katungkulan ng tao, kapatid sa Panginoon. Ano ba yung ginawa natin nung tayo nasa mundo? Sa mga nagtatrabaho, di ba meron po tayong mga tinatawag na parang evaluation sheet? Tama ba? Meron ganun sa mga nagtatrabaho, di ba? Form na, bawa, may mag-observe siya, ito ba, okay ba to? Ganito ba itong ginawa nito? Kasi, excuse me. Kasi sa Mango, may ganun-ganun sila eh. Kahit sa spiritual activity, may ganun-ganun sila sa mga foundation. Na titignan ko, okay ba yung turo nung nagtuturo? Tapos ako naman na nagtuturo, okay din ba yung reaction ng mga nakikinig? Nakikinig ba talaga sila o nagkukwentuhan lang sila? Meron, kahit sa trabaho, di ba, meron yan eh, kung i-evaluate ko, kung okay ba ito, o patamad-tamad to, o dapat pa mag-extend yung ano nito, o dapat tapusin, kasi tamad. Kapatid sa Panginoon, kahit naman sa Diyos meron, ang kaibahan lang, sa Diyos kasi, lifetime. Lifetime sa Diyos. Hanggang tayo ay mamatay. Ang kaibahan pa, sa trabaho, 8 hours lang. Sa trabaho mo lang kaya i-evaluate. Sa Diyos, kahit nasa bahay mo na ikaw, i-evaluate ka ng Panginoon. Di mo ba? Kaya sa church yun, taas ng evaluationist test, talagang makikinig talaga to. Okay na okay talaga. Ganyan talaga, grabe, ang galing. Tapos magtapos ng service, iba na naman ang evaluation. Di mo bang pati sa Panginoon? Kaya nga sabi diyan, hahatulan ng sang-ayon sa gawa. Hindi sa yung oras na nasa loob ka ng simbahan, kundi kung ano yung iyong ginagawa. Di mo ba? Nagpe-praise and worship, ang puso ba talaga nakatuon sa Panginoon? Di ba? Kasi pag ang puso nakatuon sa Panginoon, hindi nakabase sa kanta. Isa kasi, pag nakabase sa kanta, ano ba nakakanta yan? Luma na yun eh. Sinong magsasabing nagila siya? Ano na yun eh. Parang narinig ko yan. Elementary pa lang ako, narinig ko yan eh. Panahon pa ng Pastor Jaime, naririnig ko na yung kanta na yan. Siyang dakilang hari, hindi nakakagana. Parang hindi nakakagana ng umalakpak, umawit. Hindi nakasentro ang puso mo sa Panginoon pagka ganon. O kaya naman, minsan, pag nag-aawitan, kasi yung leader, ay sige.
banas ako sa mukha ng tao niya. Sorry na. Hindi ko gusto magsang leader yan. I just can't. Hindi ko sabayan yan. Pero kung sa Panginoon ang puso mo, kahit sino pa yan, kung sa, aawit ka sa Panginoon. Andrea, I just can't. Amen. Di mo ba? Kapatid sa Panginoon, ganun talaga. Eh, ngayon, naka-record yun. Ay, ito si ano, si Sister Tess, di nagpuri sa Panginoon, nagtampo kasi hindi pinag-special number. Biro. Diba? Kapatid sa Panginoon, kailangan natin sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin para sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi lahat na nakikita ng Diyos eh, kahit yung mga ginagawa natin na tayo lang mismo yung nakakaalam, kahit yung mga tinatawag natin, mga small lies na akala natin ay okay lang, para mga ganitong klase ng kasinungalingan. Lahat yan nakarecord sa Panginoon. Pastor, di pa po ako makakasimba, kasi ganito po, kasi ganyan, kasi gano'n. Pero totoo, tinatamad ka lang. Ayun, naka-record yun sa Panginoon. Alam ng Diyos yun. Alam ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gawin natin lahat para sa ikaluluwa natin ng Panginoon. Alam niyo po, yung paglilingkod natin dito sa Diyos, hindi naman natin ito ginagawa para sa tao. Ginagawa natin itong lahat para sa Panginoon. Amen. Ginagawa natin itong lahat para sa Panginoon. Yan ang dapat nating maintindihan. Na sa Diyos tayo titingin. Gawin natin lahat para sa Panginoon Yesus. Lahat ng ating pagdalo, lahat ng ating pag-awit, lahat ng ating pagtugtog, lahat ng ating pagsasalita, lahat ng ating pangihikayat, lahat ay gawin natin para sa Panginoon. Para sa ikaluluwalhati ng dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya nga sa lugar ng Marikina, huwag ka na lang talagang titingin sa lugar. Kasi may nagpropesiya kasi, may nanaginip kasi na ganun yung lugar na ibibigay. Nagkatotoo tuloy. Kaya, huwag na lang talaga titingin. Titignan mo na lang talaga, para sa Panginoon to. Para sa Panginoon to. Kasi may isip mo, Lord, bakit dito nyo kami nilagay? Kaya minsan nag-uusap talaga kami ni Pastor Ryan. Sabi ko, Peray, ano kung tingin nyo, Peray, sa lugar? Itutuloy mo ba natin? Talaga na ano kami kasi yung lugar talaga, hindi siya yung, alam mo yung, hindi yun na-imagine mo na lugar na, alam mo yung sambungan, talagang pwede mong nakakaganang puntahan. Yung talaga trabahuhin pa talaga. Ay, talagang trabahuhin. Pero syempre, pag titignan mo ang Panginoon, ano, para sa inyo to. Panginoon, para sa inyo to. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa, gawin natin para sa Panginoon. Amen. Kasi lahat ng yan kasama sa hukuman ng Diyos sa atin. Amen. Lahat ng yan. Kahit yung tipong pagod ka pero punta ka sa Bible study, nakikita ng Diyos lahat ng yan at lahat ng yan hindi nawawala ng kapuluhan. Sapagkat sa paningin ng Panginoon, kapatid sa Panginoon, naka-record lahat ng yan. Lahat ng mabuti at lahat ng masama na ating mga ginagawa. Kaya itong 9:27 na ito, yung minsan lang sa tao itinakda ang mamatay. Ang ibig sabihin, merong limitasyon yung pagbabasihan ng Diyos na huhukuman. At yun yung limitasyon na buhay pa tayo. Kaya habang may buhay tayo, gawin natin ang pinakamabuti para sa Panginoon. Amen? Anong gusto ng mundo? Binabaliktad ng mundo yon. Pinalabas ng mundo yung YOLO. You only live once, which is totoo naman. Kaya ang sinasabi, you only live once, kaya mabuhay ka ng malaya. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pero ang sabi ng Biblia, ops, pero teka muna, pwede mong gawin yan, pwede naman talaga yan, kasi may free will ka, but teka muna. Uhukuman ka ng Diyos sang-ayon sa iyong ginawa habang buhay ka pa. Kaya nga ano sabi ng 9:27 kung hihimayin natin, minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay. So after ng kamatayan, doon na yung hukuman. So ibig sabihin yung ikli ng pagbabasihan ng Panginoon ay yung panahon na tayo ay buhay. Amen. Kaya ngayong habang buhay tayo, gawin natin yung pinakamabuti nating paglilingkod para sa Panginoon. Gawin natin yung pinaka mabuti.
Yun the best. Di po ba kapatid sa Panginoon? Yun the best. Huwag nating bilangin kung ano yung naibibigay natin. Kundi hanapin natin kung ano pa yung pwede nating maibigay. Amen. Amen? Amen. Huwag nating bilangin kasi kung bibilangin natin, yan ang minsan nagkakaroon tayo ng misconception pagdating sa pag-iikapo. Ang akala natin, basta mag-ikapo tayo, kapatid sa Panginoon, yung blessing na naiisip natin, yun yung darating. Pero, minsan, iba ang Panginoon kung gumawa. Iba ang Diyos kung kumilos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag nating bilangan, huwag nating isipin, ako na nga nito, ako pa nito. Ako na nga niyan, ako pa nito. Tayo mga Kristiyano, ang hanapin natin, ano pa kayang pwede kong maibigay? Kaya nga yung kanta na, ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay ko nanggaling sa iyo. Awit yun ng isang tao na kung saan ay puspos ng Holy Spirit. Kasi bakit? Naibigay niya na yung pinakamabuti niya, naghahanap pa siya ng pwede niyang maibigay. Naghahanap pa siya ng pwede niyang maibigay. Kapatid sa Panginoon. Hindi naman ako to. Pero salamat sa Panginoon, gusto talaga siyang ipatotoo. Kasi, praise God, kasi siyempre, ako personally, parang hindi ko yung kaya. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi parang ganito po kasi yan mga kapatid sa Panginoon. Halimbawa, ginagamit tayo ng Panginoon sa larangan ng ganito. Bukod sa talent, tapos kaya pa nating ibigay kung ano yung laman ng ating bulsa. Ibang sakripisyo yun, kapatid sa Panginoon. At ako kasi, syempre, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ako ay full-time. Kaya naman ito, matuto ko na, bibigyan ko pa kasi. Talagang ako, nag-bless talaga ako sa buhay ni Pastor Ryan. Hindi ko talaga yung nakalain. Alam mo mga kapatid sa Panginoon kasi, pupunta ng Bible study, magsasakripisyo ng ganito, magsasakripisyo ng ganyan. Kasi naisip ko talaga, ang bigat nun. Ang bigat, kung ako, mabigat. Kasi syempre, wala naman akong trabaho. Pero, kapatid sa Panginoon, yung tipong ikaw na yung magsasacrifice, pumunta doon ka sa init pa naman, napakalamig pa naman ng dinadaanan. At minsan, sacrifice pa ng pamasahe, sacrifice pa ng ganito, sacrifice pa ng ganyan. Alam mo yun yung tipo. Ikaw na sa finances, ikaw pa sa kilos. Did you get my point? Kumbaga, ano pa ba yung pwede natin maihandog para sa Panginoon? Kapatid sa Panginoon. At marami naman yan dito. Purihin ng Panginoon. Pero gusto ko lang munang ipatotoo na lahat ng yan, hindi man masuklian ng tao, nakikita ng Diyos. Amen. Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon. At maaaring hindi dito sa mundong ito, pero merong great and exceeding reward ang Diyos na handang ibigay. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, gaya kahapon, sila ay nag-Bible study sa Antipolo. Dahil nantay ko yun. Dahil ang akala ko talaga, kasi nagpaalam si Sister Angelica na pupunta ng Batangas. So, inisip ko kasama yung pamilya. So, ang in-expect kong darating, yung iba kaya lang, siguro na-busy yung iba, kaya hindi tuloy ako nakasama sa Antipolo kasi nga inisip ko yung pagtuturo ng instruments. And then, hindi biro yung pamasahe doon. Napakalayo nun. Pero salamat sa Panginoon dahil nung nag-Bible study sila, kasama si Ates. May bagong dumalo, purihin ng Panginoon, at sa susunod may mga dadabi pa. At loobin ng Diyos, nagsabi rin naman sila, makasama natin sila dito sa darating na anniversary. At maging yung mga taga-Marikina, makasama natin dito sa darating na anniversary. At purihin ng Panginoon dahil pagkakasyahin naman tayo dito ng Diyos. Hindi na siguro kailangan ng hangin na upuan. Ako. Kapatid sa Panginoon, ang gusto kong puntuhin, yung mensahe ni Pastor Alota, na lahat ng ginagawa natin, nakikita ng Diyos yun.
Nakikita na, gawin natin lahat para sa Panginoon. Lord, para sa inyo to. Huwag natin isipin, Lord, para sa church to, ha? Hindi. Sabi natin, para sa Panginoon to. Lord, para sa ito. May binigay tayo, may hinandog tayo, talento, kayamanan, o ano pa man. Lord, para sa inyo to. Hindi man ako masuklian ng mga tao, hindi man ako mabalikan ng kung sino. Lord, para sa inyo to. At pag yun ang hangarin natin, kapatid, sa Panginoon, lahat yun naka-record sa Panginoon. Naka-record yun sa Panginoon, kapatid, sa Panginoon. Kaya minsan, ba? Minsan yung ating mga ginagawa para sa Panginoon, minsan naisip natin, ano ba yan? Ako na naman magaganito, ako na naman magaganyan. Wala na bang iba dyan? Ako na naman, ganito, ako na naman. Kapatid, sa Panginoon, pribilehiyo natin na paglingkuran ng Diyos. Huhukuman tayo ng Panginoon sang-ayon sa ginagawa natin para sa Kanya. Every time na meron tayong opportunity na pwede nating i-grab para paglingkuran ng Panginoon, gawin natin. Hindi man tayo masuklian ng simbahan o ng tao, gawin natin para sa Panginoon. Minsan naalala ko yung totoo yung pentuhan natin ni Brother Lawrence. Sabi, ito na nga lang yung ginagawa ko para sa Panginoon. Ito na nga lang yung ginagawa ko para sa Panginoon na magpapabayad pa ba ako? Ibig ko pong sabihin, pag tayo, pati sa Panginoon, ay talagang puno-puno ng pagnanasa na gawin tong mga ngaral chapter 12 verse 13, ang lagi nating magitatanong sa ating mga sarili, ano pa ba yung pwede kong maihandog? Naihandog ko na buhay ko, naihandog ko talento ko, damay na, pati bulsa ko. Lord, ano pa bang pwede kong maihandog? Ano pa bang pwede? Ganun yung palaging tanong ng mga tao nagnanasa ng ginagawa talaga ay para sa Panginoon. At salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Hindi mo ba, sa loob ng 25 years, 26 years na tayo ngayon, marami naman akong nakikita na ganun dito sa simbahan na ito. Huwag po kayong magsawa. Amen. Kung may gusto lang akong ibigay na mensahe sa bawat isa na nagsasacrifice, kasi itong ministeryo na ito, hindi to ministeryo ng Arial Family, kapatid sa Panginoon, sa ating pong lahat ito. Amen. Gawin natin lahat para sa Panginoon. Sa loob ng 26 years, sa darating namin, 26 years, sa loob ng 26 years, ang dami ko nang nakita ng mga nagsakripisyo para sa Panginoon. Ngayon, huwag tayong huminto. Huwag tayong magsawa. Dahil pagkatapos ng buhay na ito, kapatid sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Doon talaga, walang katapusan. Naalala ko yung kwentuhan namin ni Pastor Ryan na may isang preacher siyang pinakikinggan. Tama mo ba, Pastor Ryan? May naglabas ng stick na parang ganito lang kalaki. Tapos, sa dulo ng stick, may taling sobrang haba. At ang sabi niya, ganito yan, yung buhay natin sa mundo, eto lang. Ano, Amerikano mo ba yun? Ha? Pinoy. Ayan, dito. Tapos, yung tali na sobrang haba, yun daw yung eternity. So, ang layo ng pagitan ng haba nila. So, eto lang yung buhay natin, tapos eternity. Kaya huwag tayong magsawa dahil pagkatapos ng buhay na ito, may paghuhukom. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga nagbiministeryo, sa mga tumutugtog, sa mga umaawit, huwag natin isipin, ang tagal kong ginagawa ito. 26 years ko lang ginagawa ito. 26 years na. Parang nakakasawa na. Kapatid sa Panginoon, huwag tayong magsawa. Maiksi lang ang buhay. Amen. Maiksi lang ang buhay. Amen. Amen. Minsan sabi mga pastor, may kalungkutan. Pagka ang kalungkutan ay ganito, alam ba ko? May dalawang kapatid sa Panginoon na ayaw magpakawar. Minsan naisip mo, ito ba yung bunga ng pangangaral ko sa loob ng 26 na taon? Bakit hindi tumanim sa puso yung pagpapakumbaba, paglimot sa kamalian ng iba, ang unawa, pagyakap,
pagkakaisa, pagpapatawaran, para kang isang teacher na nagturo, sinuturan mo yung isang estudyante, tapos tumanda siya, hindi pa rin marunong magbasa, pero buong buhay mo, nagugol mo na sa pagtuturo sa kanya. Did you get my point? Minsan naisip mo yun pagka may mga ganong senaryo sa simbahan. Pero biglang darating sa iyo ang sabi ng Panginoon, Lord, hindi para sa tao, para sa Panginoon. Ngayon, kung sa nagiging paglilingkod mo, nagbunga, purihin ang Panginoon. Kung naging sa paglilingkod mo, hindi nagbunga, purihin pa rin ang Panginoon kasi hindi mo sa tao ginawa, kundi para sa Panginoon. So walang dahilan para magsawa ka. Walang dahilan para huminto ka. Kasi para sa Panginoon yun eh. Naka-record yun. Amen. Amen. Naalala ko tuloy si Mama. Si Mama kasi, may oras pa naman tayo. Okay, mag-alala. Si Pastora Lota kasi, may gusto lang ako na maintindihan ng bawat isa. Si Pastora Lota kasi, matindihan magturo. Nung bata kami, matindi magturo yan. Kaya nga, ang aga ko nakagraduate eh. Kasi pag hindi mo naisulat yung pangalan mo sa buong papel, ano pa lang ako nun, 4 years old pa lang yata ako nun. Yung kamay mo, pipit-pitin niya yan. Pipit-pitin. Kaya ang aga namin natutong magsulat, naalala ko tuloy si AJ. Dito tumira, tinuruan ba? Dito tinuruan niya, yung una na isusulat. Kasi di na naman may isusulat. Kung yung kamay, sumulat ka. Kasi di ba nakakainis? Nagturo ka ng turo, hindi turo mo di natututo. Di mo, sino mga teacher dito? Nanitigil kasi mo ba siya sabi ko? Diba, may nagtanong, Ma'am, di ko mo maintindihan to. Malapit kayo sa unahan. Explain ko sa'yo. Yan ganyan. Tapos dulo lang, ang haba na sinabi mo, ang haba na paliwanag mo, tapos sa dulo. Hindi ko maintindihan mo eh. O sige, ulitin natin. O, wala talaga. O, ulitin na natin. Hindi ko talaga maintindihan. Kasi po, parang gano'n eh. Hindi mo mabisa sa simbahan. 26 years na ako nangangaral. Yung salitang pagpapatawad, hindi pa rin matutunan. Aray ko! Sakit niya. Dapat na bang huminto? Wala na. Pero pag para sa Panginoon mo ginagawa, hindi ka hihinto. Amen! Hindi ka hihinto. Amen! Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin naka-record yan sa Panginoon. Amen. Hayaan natin yung record na yan, pagdating ng panahon, uhukuman tayo ng Diyos na layo dyan. Amen. And praise God, dahil lahat ng nasa Door of Faith Beatus chapter natututo. Amen. Parang mahina, natututo. Amen. Na ipapasabuhay. Amen. Amen. Kapatid sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, salamat sa Panginoon, ang Biblia, kaya minsan, pag nag-uusap kami ni Pastor Ryan siya, kasi lagi kasama sa Bible study, Wala ka. may napuntahan kami doon ng tagal ng luwain. Pagdating namin doon, sila pala muna-una, pagdating doon, bukas pa yung TV. Nung nagsabi silang tao ko, biglang pinatay yung TV. Ang tagal na Bible study doon, biglang pinatay yung TV. Tapos ayaw na. Biglang may isip mo, pagkira, tagal na natin pinapangaralan, parang walang natutunan. Pero syempre, hindi mo dapat ihinto kasi gagawin mo para sa Panginoon eh. Amen. 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 Gusto kong puntuhin sa lahat ng nandito ng mga manggagawa, don't stop. Kasi pagkatapos ng buhay na ito, ay paghuhukom. Paghuhukom. Amen. Kaya nga minsan nakita ko yung si May, di ba? Buong linggo, Monday to Saturday, with 4 kids. Magyayaya pa yan ng mga kalaro sa taas, so ang dami ng weekdays. Pagdating ng Sunday, bata na naman. Pero habang dumarating yung mga children ministry kanina, habang dumarating sila, una nakita ko si Bagbagiting na, nakita ko sila Juliana, si Joanna, lumalaki na sila. Hindi. Oh, nakita ko lumalaki na sila. Sabi ko sa tulong at biyaya ng Panginoon, pag ito nagsipaglakihan at nahubog kasi sa children ministry. Di ba? Patatagin ng Panginoon. Sa bagay, yung iba naman sa youth ministry ngayon, galing din
Kay galing sa pagtuturo ni May tuwing Sunday, nung Sunday night service pa. Hindi po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag walang hintuan. Salamat sa Panginoon kasi si May, di naman yan talaga mula pagkabata Christian. Pero nung naging mag-asawa na kami, tumanim sa kanyang puso yung burden and compassion para doon sa mga bata. At talagang naaalagaan. Kaya salamat sa Panginoon, hindi yan mauuwi sa wala. Hindi yan mawawala ng kabuluhan. Kaya pag na-schedule kayo, matuwa tayo. Alam niyo bakit? Praise God, may nakadagdag na naman sa listahan ng Diyos. Amen. Nalala ko tuloy yung biro kasi sa video sa Facebook. Pinanood niya kung ano yung dahilan kung bakit siya mapupunta sa impyerno. Tumagal siya ng, nakalagay kasi doon, parang 5 hours later, hindi pa tapos. Tapos, nakalagay 1 eternity later, saka natapos. Tapos, pagkatapos doon, pinanood sa kanya yung dahilan kung bakit siya pupunta ng langit. 5 minutes pa lang, tapos na. Biro-biro na naman yun. Yung baga yung dahilan kaya siya pupunta ng langit, yung ginawa niya, 5 minutes lang yung video, tapos na. Naku, yun lang pala yung dahilan. Tapos yung dahilan kaya siya mapapahama, 6 hours na yung video sa mga pinaggagawa niya, hindi pa tapos. Diba? Kapatid sa Panginoon. Kaya tuwing tayo ay magkakaroon ng dahilan o opportunity na paglingkuran ng Diyos, i-grab natin. Hindi lang naman pag tuwing may service kahit sa mga buhay natin. Amen. Kahit dun sa personal na buhay natin. Aba, bigyan ko kayo ng example, personal na buhay. O sa trabaho mo, pinakaalitan ka. Pinakasamaan ka ng loob. Pero anong ginawa mo? Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 5, makalit ka mapapakumbaba. Nagpakumbaba ka. Nagpatawad ka. Hindi na sa ministry, kahit hindi na sa ministry. Kahit sa personal na buhay mo na lang. Ay, yung anak ko, galing, patawad. Oh. Sana po naunawaan ng mga isa. Marami pa akong gustong puntuhin, pero ano pa? O, halimbawa, sa trabaho mo. Sa trabaho, karamihan nagtatrabaho. O, may gagawin pa. Nalala ko yung, kasi minsan may nanonood talaga ako ng mga reels, di ba? Minsan, pag may hinihintay ka, nagpapalipas ka ng oras. Di ba? May nagtatrabaho doon, ang ginagawa niya, di ba, na-finishing na siya, na-finishing na niya. Pagkatapos siya ma-finishing, kakalusin na ulit. Kasi i-finishing niya ulit. Para lang tumagal yung project sa kayong oras, ang ginagawa niya, kasi pre-arawan ng bayad sa kanya. So tapos na dapat, sisirain niya ulit, tapos ayusin niya ulit, sisirain niya ulit, tapos ayusin niya ulit, para lang tumagal. Hindi siya nagiging tapat sa kanyang trabaho. O yun, isa yun siguro sa napanood nung, isa yun siguro sa napanood nung umakyat sa langit na yun. Pero kung halimbawa, tapat tayo sa ating trabaho, tapat tayo sa ating tungkulin. Kasi sa kanya, naka-record din yun, kasama rin yun. At alam niyo po ba, kahit yung simpleng pagtapon ng basura, ganun din. Simpleng pagtapon ng basura, ganun. Ba? Siyempre, kapatid sa Panginoon, gusto ko na maintindihan natin. Nasa pasimula pa, Genesis pa lang, pinagkatiwala na ng Diyos ang mundo sa tao. Kaya, natungkulan din natin na pangalagaan ito. Kasi sa atin ito pinagkatiwala Kagaya rin ng ating mga katawan. Ano, sa ating katawan. O alam natin na nakakasama sa atin. Hindi natin tatanggapin, hindi natin ititake. Naka-record din yan. Itong anak ko ito, iningatan yung templo ng Diyos. Di po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, bilang konklusyon ng mensahe ng Diyos ngayon, minsan lang itinakda sa tao ang mamatay. Pagkatapos nun, paghukom. Amen. Paghukom. Kaya naman, yung timeline na binigay ng Diyos, na huhukuman niya, yun lang yung time na buhay tayo. Yun yung time na buhay tayo. Gawin natin ang pinakamabuti nating paglilingkod habang tayo nabubuhay. Amen? Tayo manalangin. Ang madala makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus sa Pagkilos ng Banal Espiritu, salamat po. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin. Ang inyong mga salita ay manatili sa aming mga puso at sa aming mga isip. Magkaroon ito, Panginoon, ng bunga sa aming mga buhay. Laging malagay sa aming isipan na minsan lang kami mabubuhay sa mundo ito, kaya naman mabuhay na kami para sa inyo. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Kausapin po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Pagharian po ninyo ang bawat isa sa amin.
Salamat po, Ama. Purihin kayo, sambahin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ako po tayo sa ilang mga announcements.